Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa dakilang anak ng Diyos, si Pastor Kibuloy, kung saan ngayon ay naging katotohanan na ang kanyang bangungot. Ang bangungot niya ay yung hulihin siya ng mga puti. Ito yung mga Amerikano. Ito yung kinakatakutan niya na extradition sa kanya ng US dahil sa kanyang napakaraming kaso sa Amerika. Nasa 15 hanggang 17 kaso na kabinbin sa Amerika at siya ay tinaguriang number 1 wanted by FBI sa Amerika. Kaya takot na takot si Kibuloy noon na baka mayroon rendition na mangyari sa kanya, hindi lang extradition kundi rendition. Kaya ito na yung kanyang bangungot. Mga card lover, mga kababayan, mayroon ng extradition request ang Amerika sa Department of Justice sa ating gobyerno. Kaya lang medyo may pasikot-sikot na naman dito, mayroon namang laro-laro para mayroong magkapera, di ba? Justice delayed, justice denied. Style yan ng yung sa sabungero. Style din sa impeachment ni Sara. Ewan ko lang kay Kibuloy kung magawa nila sa Amerika ito. Kaya ito ang balita, pakinggan natin galing sa GMA Integrated News. Hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na huwag munang pagbigyan ang hiling ng Amerika na extradition o yung pagpapadala sa pastor doon para sa ilang kaso. Sabi ng Justice Department, wala pa silang natatanggap na request na base sa regular na proseso ay daraan muna sa DFA. Nakatutok si Salima Refran. Matapos kumpirmahin ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy, hiniling ng kanyang kampo na huwag muna itong pagbigyan. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang abogado na sana daw hayaan ng gobyerno na maaksyonan muna ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso dito ni Kibuloy bago magdesisyong ilipat ang pastor sa Amerika. Ayan, so yun ang sabi ni Turon, diba, na dapat dito muna ang kaso kasi mayroon pa silang mga areglo sa Pilipinas. Kung dito muna ikakaso yan, kakasuin yan, dito ay mayroong whitewash or pwedeng ma-wash out lahat ng ebidensya dahil pwede nilang kausapin ng mga nagreklamo ang mga witness pwedeng kausapin, and then alam nyo na kung hindi tatanggap ng 1 million ay gawing 5 million. Kung hindi tatanggap ng 5 million ay to the max na 10 million. Kaya magdalawang isip na kaagad ang di ba? Ang mga witness na 10 million na ito pwede nang pagawa ng bahay. Makabili pa ng lupa, makabili ng sasakyan at meron pang negosyo. Di ba? Mga kababayan, yan ang style nila. Kaya ang kampo ni Kibuloy mismo takot na ipadala sila ng gobyerno pero wala silang magawa dahil meron tayong extradition treaty sa Amerika, sa US. Ganon din kapag meron tayong i-request na kriminal sa Amerika na isang Pilipino, ay pwede rin tayo mag-request ng extradition doon. Kasi ito ay 1994 pa daw nang naglagdaan ng Amerika at Pilipinas ng extradition treaty. Kaya treaty ito kung ganyan na may request, ay obligado ang Pilipinas na ipadala yan. Pero meron pa rin tayong choice na unahin muna daw dito. Baka pag unahin dito, baka dito na lang magpakulong siguro si Kibuloy. Yun ang Kasi nakadetain pa siya ngayon, hindi pa naman talaga siya kulong. Wala pa siya sa maximum prison. Ngayon, kung halimbawa ako si Kibuloy, pipiliin ko na lang na dito makulong sa Pilipinas kasi madalaw pa ako ng aking mga chika babes. Hindi ba yung mga chika babes niya, ang dami-dami. Mayroon naman kasing sa mga maximum prison, merong parang mga hotel diyan sa loob, mga lodging house na maliliit na kwarto. Nakapasok na ako sa mga ganyan dahil yung isang kaibigan ko na general na ngayon, si General Abisado, naging warden yan sa Cebu noon, sa Mabulo. Kaya nakakita ako ng ganyan na style na yung asawa o siyuta ng na preso ay pwede pala silang matulog, di ba? Pwedeng magpalabas ng init ng katawan doon sa maliit na kwarto. Nasa loob yan ng prisuan Kaya kung si Kibuloy, sa palagay ko, ang magpili siya US or Pilipinas siya makulong, masintensyahan, dito na lang siya magpasintensya. Kasi makabisita pa yung mga chika babe niya, lalo na yung maganda niya na
Sino ba yun? Si Gibara? Gibara ba yun? Ibarra. Ibarra. Stephanie Ibarra. Maganda yun. Batang-bata pa. At dinig ko meron silang anak eh. Pwede pang makadalaw yun at iba pang mga ano niya, mga inner circle na mga ano, na mga chika babes. Kung sa Amerika siya, wala. Hindi makakuha ng ano doon, ng usapan. Hindi makuha ng bayaran. Talagang kulong siya, maximum prison. Ang kasama niya, malalaking tao na maraming tattoo, na malalaki ang katawan. Kaya patay talaga siya doon. Paktay siya doon, mga kababayan. Kaya dito na lang siya. Yan ang aking analysis diyan. Yan ang aking tingin na dito na nga yan magpakulong kahit na sentensyahan siya ng 50 anyos na pagkakulong o life sentence. Ay dito na lang yan. Mamili kaysa doon siya sa Amerika. 'Di ba? At ito namang mga opisyalis natin sa gobyerno ay nagantay lang kasi yan ng kaya pinatagal-tagal eh. Nagantay ng merong lalapit sa kanila na may daladalang sobre. Hindi lang sobre, isang bag isang bag ng sobre na lalapit sa kanila na ayun, yun ang nangyari sa sabungero. Ang mga witness ay unti-unting nalusaw sa sabungero. Kaya ang sabungero palagay ko ay walang makulong dyan dahil nabayaran na lahat eh. At kung mayroon mang hindi nabayaran, kukunti na lang. Kaya itong kay Kibuloy, katulad ito ng sabungero, pera-pera lang ito at malulusaw. Pero sigurado, makulong dito yan sa Pilipinas. Pero dahil sa mga pampadulas ay sa tingin ko ay minimum sentence lang eh. Siguro 10 taon, 15 years, pwedeng makulong yan dito. O baka nga, makalabas talaga kasi meron pang pera yan eh. Kasi ang kanyang mga tauhan ngayon, ang kanyang mga membro sa KOJC, ay nagsulisit pa rin sa daan para makaipon ng bilyon-bilyon para nga makapag-bail itong si Kibuloy at makalabas ng bilangguan. Alright, balik tayo sa balita, courtesy ng GMA Integrated News. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sexual and child abuse sa Quezon City Regional Trial Court at qualified human trafficking sa Pasig City RTC. Habang meron naman siyang kaso sa Amerika na sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. Ayan. Puna naman ng isa pang abogado ni Kibuloy, kaduda-duda raw ang timing nito. Makikita rin daw ng mundo na sunod-sunuran ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kung ibibigay ulit ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ito mga kababayan, itong mga attorney ni Kibuloy ang yumayaman eh. Kasi talagang nagbabayad diyan si Kibuloy kasi bilib na bilib siya sa mga attorney niya na itong mga nandito. Topacio at saka Torion, parehong parehang TO ang nauna, Torion, Topacio. Yumayaman ang mga attorney ni Kibuloy. Yumayaman. Bakit hindi natin isurrender ang taong di ba? Napakaraming kaso hindi lang sa Pilipinas kundi sa US. Ukrainian girls ay pinagsamantalahan din. Ganon din sa US. Mayroon ding mga naluko doon na mga minors. Kaya, bakit hindi natin i-surrender yan? Hindi naman yan ang subirinya natin. Ang subirinya na sinasabi ay ang buong sangkatauhan sa Pilipinas, buong mamamayan ng Pilipinas, lahat ng Pilipino sa Pilipinas, yan ang subirinya, hindi isang tao. Katulad kay Digong, sabi nila isurrender daw natin bakit sinurrender daw ang subirinya na si Digong. Hindi naman subirinya yang si Digong, ang subirinya ay ang bansa, ang mga tao na nakatira dito. Yan ang subirinya sa isang teritoryo, hindi si Digong, hindi rin si Kibuloy. Yung mga nagsalita ng mga subirinya, akala mo na iba talaga ang interpretation nila sa batas, no? Subirinya means Kibuloy, subirinya means Digong. Naloko na. Ang subirinya ay ang buong mamamayang Pilipino sa Pilipinas na narito sa isang teritoryo. Yan ang subirinya, mga kababayan. Okay, patuloy tayo dito sa balita, courtesy ng GMA Integrated News. Lalo't nililitis na si Kibuloy sa mga korte sa Pilipinas. Hinihingan namin ang pahayag ng Malacanang kaugnay nito. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na hindi ito tumanggap ng extradition request ng Amerika para kay Kibuloy. Ipinadala daw ang mga dokumento sa Department of Justice nito pang Hunyo.
Sabi naman ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, wala pa raw extradition request na pinapadala sa kanila. Ang regular daw na proseso, dapat matanggap muna ng DFA ang extradition request para mai-endorso sa DOJ. Pero dahil wala pang natatanggap na request ng DFA, hindi rin opisyal na matatanggap ng DOJ ang ganitong request. Ayan, so kita nyo, nagpasapasahan na mga kababayan, di ba? Nagpasapasahan na sila. Dribble ng dribble na. Katulad din ito sa impeachment ni Sara. Dribble ang bola, pasa doon sa Kongreso, pasa sa Senado, pasa sa Supreme Court. So ganito rin dito. Kahit maliit lang to na kaso, pero dribble din ang bola. Ganyan ang ginagawa nila eh. Kaya nandiyan na. Ano pa daw eh, July pa daw narito na ang extradition request ng Amerika. July pa. July so August. Isang buwan na nakaraan. Alam nila yan. Kaya lang, pinapatagal nila yan para mayroong gagapang na salapi, di ba? Nakalagay sa bag na malaki, yung mga ganyan. Yan kasi kahit doon sa Bungero, di ba, si Macapas, kaibigan ko yan si Macapas sa Cebu. Taga Cebu yan si Macapas. Pareho kami ng university na pinasukan yan, San Carlos. Si Macapas, Dines Puentes, Nila Abisado, lahat yan, mga general na yan, lahat yan, mga kaibigan ko yan. Hindi ko akalain na si Macapas ay matental or matempted ng pera ng boss ng mga sabungero. Kaya ngayon may kaso si Macapas eh, General Macapas. Kaya ganoon din tong ibang tao, hindi naman natin yan eh, kapag nandyan talaga ang pera at ginto, talaga yung mata natin iikot yan eh. At mawala yung ating tamang pag-iisip dahil nga sa kusakong pera, sa kusakong kung ano-anong irigalo, sports car, bahay, mansion, di ba? Kaya si Macapas ay kinuha niya ang mga cellphone ng mga patidungan sa Cambodia eh. Tapos dinilit daw yung mga video na bakit i-delete niya, di ba? Yung mga ebidensya na video. Kaya nga meron siyang kaso ngayon mismo sa Napolcom. Si Macapas, nabanggit ko lang ito dahil nga pareho din sa mangyayari dito. Medyo nagpasahan na ng bola, wala pa daw sa DOJ. Dapat daw dadaan ng DFA. Sabi naman ng DFA, wala pa dito. Ikalukuhan na yan, di ba mga kababayan? Okay, ano sa palagay nyo? Ang inyong mga komento ay i-comment nyo, i-type nyo sa ating comment section down below. At sa aking mga avid followers, maraming salamat. Sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong para lalago ang ating munting channel na ito. Hanggang sa muli, paalam.